Hindi ako nagpunta rito para ipahiya ang angka natin. Naparito ako para mabago yung sitwasyon ng buhay. Bakit nangyari sa atin ang ganito? Nawala si Papa nyo, nag-away-away kayong magkakapatid. May mga differences, kanya-kanya kayo ng pag-uugali na hindi ko kayang i-handle. Na hindi ko na kayang, kahit pangaralan kayo, pagsabihan kayo, may sarili na kayong isip at buhay, may sarili na kayong desisyon. Halos wala na akong magawa. Good morning, good morning. Ito po, may tao rito sa akin na ang pangalan mo, nanay? Yoli Dasig po, Yulenia Dasig po. Taga Yoli saan? po, nanay Yoli na Taga lang saan po kayo? San Fernando City, La Union po. Sino pong hinahanap niyo? Hinahanap ko po si Sir Ramil Tekram kasi akala ko mahanap po siya ngayon. Naligaw-ligaw po ako kasi yung kasama kong babae, itunuro ako sa San Luis, dito po sa Pampanga. Ang dami po palang ng San Luis. Ano po, ang pangalan niya? Ramil Manalastas po, Saan? Tekram po, Manalastas po. Ramil Manalastas. Ano po siya, vlogger? Opo, Sir Ramil, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Nandito po kayo, idol, ito, hinahanap po kayo. Padala niyo yung pamasahe rito. At Hindi ko po alam kung anong gagawin ko na ngayon. dito muna kayo niyan kasi gabi na, diyan na kayo matutulog. No? Buti na lang po ibinalik ako dito. Sabi ko baka magawa na ako ng paraan ni Sir Idol TikTok na maikunik kay Sir Ramil. So ito po, inaano natin yung si Ramil Manalastas. Salamat. Anong pangalan niya sa TikTok? Katekram po. Katekram, yan o. Idol, kung naririnig mo siya, nahanap ka, hindi ako ha. Pero ngayon ko lang po kasi nalaman na may Idol TikTok. Yun, galing pa raw na San Fernando, La Union City. Hinahanap ka, idol ha. Ikaw ang hinahanap, hindi ako. Paano ka niyan? Dito ka nung matutulog. Ako, hindi ko alam ang gagawin ko ngayon. Pero sabi ko yun, kahit sa kalsada, kahit sa munisipyo sana ako matulog, kahit sa bangkit, yung upuan lang, okay sa akin. Hindi po, dito kayo matutulog yan. Bukas na kayo alis. Dilog na mapunta ako dito kasi first time ko pong nakagala dito. Baka sabi ko totoong maraming anghel na tutulong. Maraming buhay na anghel na tutulong. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi niya ako papabayaan. Good morning, good morning. Sabi ni idol. Ito si nanay. Po tayo. Opo, pagko-comment po si ano pangalan niya? Nanay Yoli. Hindi po, Dasig Nanay Yoli daw. Dasig po. Hindi, ano pong pangalan nung pinupuntahan niyang pangalan? Si Ramil Katekram po, Manalastas. Ramil Kateklan Manalastas. Yan, kung napapanood mo si nanay. Po yun eh. Kapampangan po. Tingnan mo nga, parang hindi ko ata kilala yun ha. Pero sana makilala mo at makilala mo si nanay. Hinahanap ka, idol. Good morning, as sabi ni idol. Yun. Yun po yung Simula po ng journey ko papunta dito. Kamusta naman po si Idol TikTok? Pinapanood po yan ng kapatid ko. Opo. Mabait po yan, si Idol Romeo Hindi Katakutan. ko pa po kasi siya napanood. Ngayon, yung katabi ko po kasing babae sa bus, yung Noel Katakutan po pala ang alam niyang vlogger dito na taga Pampanga. Ang pagkakakilala ko na kay Tito Romeo, tuwang-tuwa yung kapatid ko sa kanya dahil matulungin, mga nagpupunta sa kanila, binibigyan nun ng tulong, pagkain, ganun po yung kwento po sa akin. Si Nanay ano po palang pangalan niya, Nay? Yulenia Dasig po. Opo, tapos Nanay Yuli na lang po. yung asawa niyo po. Namatay na po nung year 2021 kasi po may diabetes po, 66 years old. May nangyaring trahedya po kaya nagkawatak-watak kami ng mga anak ko. Kasi po nung birthday po ng asawa ko ng January 23, 2021, nag-away po sila ng anak kong junior. Kasi yung anak ko pong junior, January 9 ang birthday. Yung January 23 po, nagka-desisyon po kami na i-celebrate yun ng magkasabay sila. Kasi po may isang taong nasa Las Vegas, Nevada,
na kaibigan namin, dating kapitbahay, nagpadala po ng 10,000 para sa asawa kong maintenance niya sa gatas or gamot or kung anong kailangan pagkain na kainin niya. Ang bait naman po. And then, ito pong 10,000 na ito, para daw po pala, nang nakausap ko si Raymond, para lang daw po yung kay papa niya. Pero ang in-expect po ng anak kong junior, na nakausap niya sa cellphone is hati sila, share sila ng papa nila doon sa 5,000. Doon po nagsimula. Nung birthday na ng asawa ko, nag-arrange po siya sa balkon namin ng long table po. Ganyan pong, ay hindi ganyan, yung ganun po sa pinagkakainan. Long table. At mga upuan po na binili niya ng anak kong yan, dahil teacher po kasi yan na ngayon, ina-expect po niya na may bisita talaga. Pero kami, hindi namin alam na nag-invite siya. Eh nung nagluluto po ako, narinig ko parang mayroong komosyon na parang may nangyayari na parang may hidwaan sila ni papa niya kasi pumutok ang balon, sinira ng anak ko. Pagdaan sa harapan ng papa niya, sinira, hinablot po yung happy birthday sa mga balon. Kasi daw, ang sabi naman nila, si papa daw nagsigaw sa kanya, sinigawan siya parang ayaw magpabisita ng asawa ko. Ayaw niya nang may bisita. Kasi may sakit nga po. Uso pa ang COVID noon. Siguro takot din po yung asawa ko na may magka-COVID kami or kasi hindi pa naman po tapos yung quarantine. Eh nagsagutan daw po. Pero wala naman ako narinig na komosyon na may nagsigaw ba o ano. Basta ang narinig ko po kasi yung putok ng balon na sinira. Yung happy birthday to you. And then nagwawala po. Nagwala na. Doon na nagtantram. Lahat na umalis po siya, hindi naman siya yung nagwasak pa ng gamit sa bahay. Umalis lang muna po siya sandali. And then bandang mga 11:30, tapos na po ako nagluto. Nagbalot po ng pagkain. Ngayon sabi ko ganito po, anak, hindi pa naman tayo kumakain, ba't ka na nagbabalot? Ayun na po, doon na nagsimula, na-trigger na po yung galit. Yung, ewan ko kung saan yun, basta galit na po siya. 11:30 nagsimula. Hanggang 4 o'clock po ng hapon, nagwala. Binasag ang 2 burner ko. Siya po ang bumili ng 2 burner na gasol. Binasag sa harapan po ng gate namin, nakakita ng mga kapitbahay. Nagwawala. Binabasag. Mga baso, basag. Pinggan, basag. Basta pinapabayaan ko po, pero nag-nervous ako, naiihi na ako sa nervous ko. Yung asawa ko nasa balkon din po, nakaupo lang din po ganito, hindi na makalakad na lang maayos. Hindi po makalakad na talaga. Inaakay na po yun, wala lang wheelchair. Ngayon, nanonood na lang po kami sa ginagawa ng teacher kong anak. Pinapanood na namin po yung aksyon niya, di kami makagalaw. Teacher po yung... May pinag-aralan po. Sorry, Nay. Ba't ganun yung sobrang galit? Mayroon po din palang depression. Na-stress sa trabaho, may depression na din dahil may nangutang sa kanya ng malaking pera. Ang balita ko po nakapag-loan ng SS. Yung taong nangutang, parang pinagamit niya yung pera, ngayon di siya binabayaran. Nako. Kaya, nabalitaan ko po sa auntie niya na 1,000 na lang ata ang sinisweldo. Paano yun? Sabi ko, kasi merong, yun na lang, 7 years daw bago siya makabalik sa pagsweldo ng maayos. Yun lang po ang balita ko doon sa auntie niya, yung ipag ko. Pero yung pagwawala niya po, hindi ko alam na may matinding problema siya. Yung na ang bigat na financial. pala, no? Saka yung parang tinanggap po niya yung responsibilidad nung yung sister-in-law ko po na namatay, half-sister-in-law na namatay, librarian sa Dinso ng San Fernando City, namatay po. May anak siyang naiwan na bata. Siya ang nag-shoulder magpapaaral. Parang napilitan na naipa-shoulder sa kanya yung pagpapaaral po. Opo, yung gastusin. And then sa bahay din po ng hipag ko siguro, nagbibigay rin. Kasi matanda na rin yung hipag ko, lupon po ng barangay. Ngayon, siyempre kukunti lang naman po sweldo ng lupon ng barangay, nag-share siya. Hindi nalungkot po ako doon sa teacher. Siyempre, ang tagal niya naghirap, nag-aral, nagsikap. Ang mental depression po ba tawag nun? Tapos, ngayong alam niya, nakikita siya na may lumapit to sa kanya, di ba, uutang. Tapos nag-loan lang siya. Parang nag-loan po siya, pinagkatiwala niya yung perang ni-loan, hindi naman po pala siya talaga. Dugot niya yun eh. Dugot pawis po niya yung... Pero yung anak niyong teacher, babae din po. Lalaki po. Lalaki.
Hindi na po kami nagkikita. Mula nung namatay si papa niya, hindi rin niya nakitang nailibing. Hala? Kasi kahit po ako, naka-quarantine ako sa bahay. Namatay kagabi asawa ko, kinabukasan ng alas 12 ng tanghali, nilibing sa sementeryo. Nasa bahay po ako. Na-video na lang po ng anak ko. Yung nagpunta sa Taiwan, may cellphone siya, pinagalitan ko. Sinabi ko, bakit kayo lang ang nasa sementeryo? Ililibing si papa niyo, nandito ako. Kayo lang nakakakita sa kanya. I-video nyo. Kaya binidyo po, pinakita, pinapanood sa akin. Kasi po, nahawa na ng COVID yung asawa ko sa ospital. Kasi kaya namatay siya doon sa ospital nang hindi kami nagkita na mula nung idinala ko siya sa provincial. Pero 14 days din po siya sa private hospital. May utang po akong 100,000 pero di na po ako sinisingil ng ospital. Siguro alam nilang walang-wala talaga akong pambayad sa kanila. Kaya hindi po ako sinisingil hanggang ngayon. Sorry na sa mga nangyayari sa buhay niyo, ha? Yung anak niyo ngayon, kumusta ho siya ngayon? Hindi na po nga kami nagkikita. Hinanap ko Wala po akong kabali-balita. Wala po. Kung Sabi nasaan daw mo po siya. nasa Burgos. Hindi ko naman po mapuntahan kasi kahit maghanap ako sa Burgos, kung wala akong pamasahe, siyempre pamasahe din po ang kailangan. Pero nagtuturo po siya. Hindi po. Sa opisina po siya po ang taga-ayos ng loan ng mga teacher. Kala ko teacher po siya. Dati po siyang teacher bago siya naging administrative assistant na second. Nasira yung buhay niya doon sa pinairam po niya, no? Hindi lang po yun. Na-stress sa trabaho. Sa trabaho. May GERD po siya. Pag sinusumpong ng GERD, hindi makatulog. Nangyari po yun, Nay. Sabi niyo, parang dumating nga po yung problema niyo buhat nung nawala yung asawa niyo. Kasi nga po, nung nangyari yung sigalutan na yun, lahat ng anak ko galit na dito sa teacher. Kasi ang nangyari po kasi nung araw na yun, nung bago matapos yung away, yung pagtatantram ng anak kong teacher, yung pangalawa ko pong anak na lalaki, nilabasan siya. Nandun po siya sa huling kwarto kasi 4 na kwarto po yung inuupahan ko na bahay. 40 years na kami nag-uupa doon. Ngayon, nilabasan siya. Ano bang problema mo? Kasi may pulis na po noon. Tumawag ako ng pulis kasi sa nervyos ko. At nagpapanik na ako. Tumawag po akong pulis. Nandun yung mga pulis. Sabi nung anak kong lalaki, walang pulis-pulis sa akin. Lumabas ka dyan, mag-usap, magbuntalan tayo, magsuntukan tayo, ilabas mo yung galit mo. Sabi nung panganay kong lalaki sa bunso. Ito pong nagwawala. Kaya, Opo, yung bunso. opo. Nagsasagutan sila, ganyan-ganyan. Pero malumanay din sumagot pag may pulis. Pero pag umalis na yung pulis, Sikaw, ano? yes, ganun na naman po, balik na naman. Lalong tumitindi ang parang na-trauma po talaga ako doon. Pati yung asawa ko, hindi makagalaw kami Umiiyak na lang, hindi ko maintindihan kung ako ba yung umiiyak or kung hindi ko na po alam ang nangyayari sa amin noon. Mahirap po talaga pag wala Yung nung... may mga sigalot pong hindi naayos. Oo. May mga samaan ng loob silang magkakapatid na hindi naayos. Ay, naku. Hirap po ang pakiramdam ng nanay na katulad ko. Baka maging aral din po itong buhay kong ito sa ibang nanay, sa ibang mga anak. Na kahit pala marami kang anak, hindi ka pwedeng tutos-tusan dahil naghihirap din yung iba. At hindi ka rin pwedeng umasa ng malaking pera kahit may anak kang nasa abroad. Oo, tama po, Nay. Kaya kinakaya ko pa maghanap buhay. May dati po akong store pero nabankrupt po. Kasi meron din po akong naging, ano pong tawag dito? May mga nangungutang sa store ko, di na rin nakakabayad. Tumatakas din. May naging border ako para makatulong ko sa pagbabayad sana ng bahay. Tinakasan din po ako. Nangutang sa store ng mga grocery, hindi rin ako nabayaran. Hindi ko rin masingil dahil tumakas alas 3 ng gabi siyempre di ko na po yun masisingil dahil mga babae rin po sa mga video okay bar mga yun. Kaya di ko na po hinabol na maningil pa o magpabarangay o ano. Ang sa akin lang po ngayon is, ang concern ko po talaga is, kung makakatulong po kayo sa akin financially, kasi gagamitin ko po, maka-apply ulit ng trabaho itong anak kong nasa bahay. Apo. Magkakatulungan po kami. Yung 4,000 na pinapadala ng anak kong nasa Taiwan, at kung magtatrabaho siya, kung ano man ang sweldoin niya, i-combine po namin yun. Makakabayad kami ng bahay, makakakain kami ng maayos. Nay, pero ngayon, kumusta po yung mga samahan po ng mga anak niyo? Magulo po. Katulad na lang kagabi. Nag-away-away na daw po sila.
Kasi yung anak kong nasa Taiwan, nagsasakit na naman po, naglalagnat daw. And then, yung anak kong bunsong babae, ang may GCash, doon pinapadala ang pera na galing Taiwan. Pinagalitan po siya, nag-away po sila nung nagpapadala kong anak. Pinagalitan yung bunso niyang kapatid kasi lumalabas na napapabayan ako dahil walang nagpapakain sa akin samantalang may pinapadala siyang 4,000. Kaya parang pinagagalitan niya ata yung pinapadala niya sa GCash ng kapatid niya. Kasi parang bakit ganyan si mama nagpapablog? Nandun si mama kay Kasser Tekram. Kasi sinabi ko po doon sa anak kong nasa Taiwan, nag-text po ako, ipapabasa ko sa inyo yung mga text ko sa mga anak ko. Na ako ay nandito kasi hinahanap po nila ko. Kasi ang paalam ko po doon sa anak kong nasa bahay na kasama ko, pupunta ako sa best friend kong nasa Guagua, Pampanga. Totoo pong nandyan siya sa Guagua, Pampanga. Yun po ang ginawa kong dahilan kasi baka hindi po nila ako payagang umalis. Pero, Nay, kailan po kayo nahinto sa trabaho niyo, sa hanap buhay niyo? Nung po May po nagkasakit na ako. Ano po Nagsara na po yung store ko, hindi ko na kayang wala na pong laman pero hindi naman po kayo yung parang inaasa na yung buhay sa mga anak. Hindi po. Kumbaga naubusan lang ng... Opo. Ang concern ko yung away-away ng mga anak Po, kasi ganito nga po. Kasi parang nasasayang yung araw, yung oras na may tampuhan. Opo, ang tagal na, pali mag 2 years na. Tignan na nyo. nagwasak kami. Ang hirap nun na Opo, dinadala ko ng... Paano nyo gumawa ho ba kayo ng parang paraan para magkausap-usap, magkasundo o kinakausap niyo bawat isa? May mga pride po sila, ayaw magkapatawaran. Ako ito po kahit ganito ang sinabi niya sa papa niya, na mamatay ka na sana, pinatawad ko. Sino po? Yung pong teacher, sinabi niya sa papa niya. Sinabi po sa papa mamatay ka na sana. Kaya Bakit po galit yan? na galit. Nung araw po ng birthday ng ama niya. Hala? Kaya po na-depress ang asawa ko. Hindi pa dapat talagang... Pero although alam kong mamamatay na din. Pero inihihingi ko sa Diyos na habang pambuhay niya. Pero siguro po sa depression na-stress din. Ang sakit nun. Opo. Nakakahiya po talaga ang nangyari sa buhay namin. Kaya ang hirap pong dalhin. Masakit sa dibdib. Yung pagtitimpi ng pagkaawa sa sarili. Lumalaban sa buhay. Kinakaya ang lahat. Kulang sa pagmamahal pero ayaw kong magreklamo dahil wala naman. Sabi ko may Diyos pa naman nagmamahal sa akin. Hindi ako dapat mawala ng pag-asa. Tama po kayo. As long na nandyan ang Lord sa buhay ko, hindi niya ako papabayaan. Sobrang naman nung anak. Siguro sobrang na nang dala niya sa Buti nga po, hindi pa ako baliw. Hindi pa ako baliw. Maliwanag pa ang utak ko. Pero, siyempre po sa katandaan, may nagagawa akong decision. Pero, Nay, nasa niyo po yan. Decision niyo yan. Decision niyo na hindi i-vlog o Wala akong Paninindigan ko na po. Nandito na rin lang ako. Kahit... Ba't kailangan i-vlog? Yun na lang po yung ko. Ba't kailangan yung gustong iparating sa mga tao yung kwento ng buhay niyo? Leksyon po ito. Marami silang matututunan kung paano ka ba magmahal sa magulang. Kung sila'y matanda na, paano ba magmahal sa anak kahit wala kang nakukuhang pagbabalik na pagmamahal. Kahit sinasaktan ang kalooban mo, kahit di ka parang basahan. Although hindi, may anak po akong ganun, nasaktan ako ng anak ko na ako po'y sinipa. Pero pinatawad ko. Ano naman? Pinatawad ko po kasi anak ko pa rin, balik-balik ka rin ang mundo, anak ko pa rin sila at wala akong kinikilingan. Mula sa panganay hanggang bunso, kung kaya kong tumulong at may magagawa akong tulong kung sila andun ang pagmamahal ko, nagkataon lang may limitasyon ang lakas ko, ang donong ko. Pero natry niyo nang kausapin isa-isa, puso sa puso? Wala pa po. Kasi nga po, malalayo na sila. Ito na Wala ng time. Ito na pagkakataon nyo to, isa-isa, kausapin nyo sila, puso sa puso. Mga anak ko, hindi ako nagpunta rito para ipahiya ang angka natin. Naparito ako para mabago yung sitwasyon ng buhay. Bakit nangyari sa atin ang ganito? Nawala si Papa nyo, nag-away-away
kayong magkakapatid. May mga differences, kanya-kanya kayo ng pag-uugali na hindi ko kayang i-handle, na hindi ko na kayang, kahit pangaralan kayo, pagsabihan kayo, may sarili na kayong isip at buhay, may sarili na kayong desisyon. Halos wala na akong magawa para magkaipon-ipon tayo. Dati nagse-celebrate tayo, pinakahuli na yung birthday ni Papa mo nung 2020. Yun ang pinakamasaya, ang last na birthday ni Papa mo na nagsama-sama tayong lahat. Kaya mula nung namatay si Papa nyo, doon na gumuho yung mundo ko. Wala na. Sabi ko, saan napapunta ang buhay papunta ang buhay ko. Matanda na ako. Wala nang nakikinig sa akin. Pero nagpapasalamat pa rin ako, dinadalaw nyo ako paminsan-minsan kung gusto nyo. Kasi alam kong busy kayo sa trabaho. Nagkanya-kanya kayo ng buhay din. Pero hindi sumasama ang loob ko. Kaya lang, kailangan din kasing mag-move-on tayo pare-parehas. Hindi tayo nagkakausap ng maayos, walang kapayapaan. At lalong wala akong nararamdamang pag-ibig na sa bawat isa sa atin kasi ganito na nga. Kaya si Carlo, hinahanap ko. Trinetrace ko siya para magkaroon ng kontak lang sa kanya. Pero alam ko baka nagtatago rin siya dahil na-detreat siya ng kapatid ninyong panganay. Meron pang tetre. Ako ang nahihirapan kasi ganito ang buhay natin. Kayo, nakakaraos kayo kasi may mga hanap buhay kayo. May anak ako na naghihirap na kailangan ko din tulungan. Walang trabaho. Pero ayaw niyong tulungan ko kasi may bisyo nga. Kasi parang lumalabas, kinakampihan ko. Pero wala akong kinakampihan. Gusto ko lang maayos tong buhay na ito kaya napunta ako kay Sir Ramil. Hindi ko ikakahiyang humingi ng tulong sa ibang tao kung yun ang solusyon na nalalaman ko. Una sa Diyos. Pero hindi nananatili ang pag-iibigan natin sa pamilya kasi ang daming gulong nangyari. Kaya nakikiusap ako, anak ko, magpatawaran tayo sa bawat pagkakasala, pagkukulang ng mga kapatid ninyo, kayong lahat. Kung ako man may pagkakasala at kasalanan, patawarin niyo ako. Hindi ako magmamataas, mahal ko kayo. Kailangan, ngayong matanda na ako, ngayon ko pala, tama pala yung sinasabi nila, na pag matanda ka na, hanapin mo na yung mga taong malapit sa loob mo, mga anak mo, ganyan. Kasi kung matanda ka na, malapit ka nang namatay. Kahit marami kang pagkain, pera dyan, useless yan, pera. Bahay na maganda, kasangkapan na maganda, useless yan, hindi ko yan madadala. Ang tangi ko lang magagawa, siguro mapagbati-bati ko kayo, magkapatawaran kayo bago ako mamatay. Although hindi pa ako mamamatay dahil bibigyan pa ako ng lakas ng Panginoon. Yung tunay na tagumpay na masasabi natin. Yung makita mo yung mga anak mo na naghahanap buhay, masaya ang pamilya. Yung hindi sila nagkakasira-sira, hindi nag-aaway-aaway. Yan ang alam ko tagumpay na babaunin ko na masaya ako. Number one na yung nandito si God sa buhay natin. Pero ang ganda po nung aral na sinabi nyo, yung mawawala ka dito sa mundo, lahat ng mga... Masaya akong mamamatay kung magkakasundo-sundo sila. Hindi po, tsaka yung, especially yung mga... Yung iba ko kasi kaya nagkakaroon ng... Yung alam niyo yung yung away-away, yung dahil sa yaman, sa material. Simpleng di ba, doon po, dahil po doon, tignan nyo, nagpadala na ng 10,000. May mga inggitan. Doon nagkaroon ng problema yung papa at saka nung anak doon sa 10,000 dahil doon sa pera, no? Opo. Kaya hindi ko nga po maintindihan bakit nangyari yung ganun. Although, sabi ko, kailangan mag-move on na lang. Pero hindi ako makamove on. Kung ganito nagpapatuloy, paikot-ikot na lang yung sitwasyon ko. Hindi ako makaahon. Kasi ayaw din nilang magpatawaran ng magkakapatid eh. Magkakanya-kanya sila ng buhay kasi may magkanya-kanya silang hanap buhay. Eh di siyempre po, natural lang, ako ay mapapabayaan nila. Kahit hindi ako manghingi sa kanila ng pera, mapapabayaan nila ako dahil nagsusumikap sila sa buhay nila. Nay, gusto kong malaman, magkano po yung yung pinamsimula nyo doon sa tindahan nyo? 10,000. Nakakuhugot po yun unti-unti dahil hindi po kumita ng maayos. Dahil din po dahil sa COVID,
bago po nagka-COVID, nung nagka-COVID na po pala yun, nung may store ako. Siyempre po, nahugot. Hindi naman po ako purpose na humingi sa barangay ng tulong sa DSWD. Minsan lang po ako humingi. Saka wala pong lisensya. Natakot din po ako kasi wala pang lisensya yung store ko. Wala na po ako talagang mabunot pang gasto sa lisensya ko. Hindi, meron na kaya bonus na lang talaga yung yung bonus na lang yung mga material na bagay, yung mga yaman. Pero kung napalaki mo ng tama, yun ang pinakayaman po. Yun po yung number 1 talaga, yung mapakilala si God sa buhay po ng mga anak natin. Late na po ako. Kaya sabi ko kung kailan tumanda na ako, kulang na ako sa lakas, kulang na ako sa yung pagdisiplina sa kanila. Talagang wala na. Kasi kung susundin na nila yung laman na gusto nila, yung sariling decision nila. Pakiusap ko sa mga anak ni nanay, yung buhay kasi natin, mga anak, napakasandali lang, Nay. Napakasandali lang ng buhay natin dito sa mundo. Pero kung sasayangin niyo pa sa di kayo nag-uusap, dapat nga, tinitreasure niyo every minute Every minute, every day, nakasama natin yung mahal natin sa buhay pa. Kasi hindi natin alam bukas makalawa anong mangyayari sa atin, no, Nay? Opo, katulad ko nga po ngayon na hanggat may lakas pa ako at hiningang natitira, hindi ko kaya pong ibalik yung nakaraan na masasayang araw ng pamilya namin. Hindi ko kaya nang anuhin sila. Paano ko na sila ititim? Paano ko na sila pagbubuuin muli? Paano ba ko sila mapapagkaisang magkakapatid? Yun na po ang pinakaano ko ngayon, pero parang suntok na sa buwan ang ginagawa ko ngayon Kasi late na. Parang late na po ang pakiramdam ko. Hindi na sila makikinig sa akin. Nay, sana makatulong po to. Malaking blessing po yan, pero dahil po tinawagan ako kagabi ng anak kong babae. Pero magpapasalamat po ako kung anong maibibigay ninyong tulong sa akin, tatanggapin ko, makaraos lang po. Kasi po ang ano ko po ngayon kung makakapagtrabaho yung anak kong walang trabaho na kasama ko sa bahay, i-combine ko yung perang padala ng anak ko nasa Taiwan, di kami maghihirap ng husto. Kaya tatanggapin ko po yung Tatay Tekram kasi kailangan ko po, hindi po ako magiging plastic sa inyo. Nay. Talagang tatanggapin ko po ito dahil tulong tumula sa Panginoon. Ginamit ka ng Diyos sa akin. Para yung request niya na yung pong Hindi ko po alam kung paano magsimula uli, pero dahil sa binigay niyong tulong ngayon, may pag-asang binigay sa akin na naman ang Diyos. Ito po, kung magninegosyo ako uli, gamitin ko po ng maayos. Nais ko din pong magpasalamat kay Sir Romeo Katakutan, sa ating kababayan na nagpapaabot ng pagmamahal ng ating Diyos. Kwento po kayo ng panganay po naming kapatid. Sir, proud na proud po sa inyo sa inyo pong pagmamahal sa mga kababayan po natin. Yung ginagawa niyo po sa mga kababayan po natin. Mabuhay po kayo. Merry Christmas po, sabi daw po ni Nanay. Ay, Sir Idol po, sorry po, di na po tayo nagkita. Sinabi ko po sa mga tauhan nyo na ipaabot nyo yung pasasalamat ko kay Sir Idol TikTok. Thank you po, Idol. Salamat po, Idol, sa mga taon din nyo po, katulad nyo. Pinakain din po ako, pinatulog nyo ako sa resort nyo. Maraming pong salamat. Yung experience na yun na hindi ko po makakalimutan. Maraming pong salamat at God bless po sa family Katakutan po. More blessing din po sa inyo. Shoutout po sa family Katakutan. At nakaka-proud po ang inyong ang haligi po ng inyong tahanan. Thank you po, Sir Idol Romeo Katakutan. So, doon pa lang Katekram, ang ano ni Nanay, talagang totoo yung ano niya. Kasi talagang gusto niyang i-share. Kung tayo lang, pwede namang hindi na natin i-share. Pero gusto niya talaga i-share
So gustong patunayan ni nanay sa Na hindi mga... ako nagsisinungaling na ang Sa mga- reality ng buhay ay ganito talaga. Yung nag-comment po kay nanay doon kay Idol Sir Romeo Katakutan na totoo po, Katekram, ako naman ramdam ko yung ano ni nanay.